Paano kung ang lalaking pinili mong mahalin ay may itinago sa nakaraan? Si Stella, isang babaeng simple na umibig sa isang lalaking wasak na bago pa man niya nakilala. Akala niya ay pagmamahal ang naghihintay sa kanya sa loob ng marangyang asyenda ng mga Herrera. Ngunit pagdating niya roon, isang multo ng nakaraan ang unti-unting sisira sa kanyang katahimikan. Ito ang kwento ni Stella, isang kwento ng pag-ibig, kasalanan, pagpapatawad at pananatili sa gitna ng pagkawasak. Pero bago tayo magsimula, nais ko muna magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Siyempre, shout out kay Josefina Mangahas, Adelina Garcia, Jonathan Bacolcol, Rhea Ann Bahande, Jelly Espinoza, Tess Sobreo, Betchay Dionsay, kay Sir Federico, Lilian Obebe from Rome, Italy, Rita Facun, Rosita Santos from Italy, Rodelita Braba, Purple Black, Leia Rosas na nasa LA, Edenita Reyes, Salvacion Baldeo, Christine Cautivo, Vince on Wheels, Evangeline Terbella, Delilah De Luna, at happy 18th birthday kay Dayan Bundok. Shout out din kay Janisha Barnes, Shirley Sifil, Domenador Ancheta from Hawaii, Ross Santos, listening from Imus Cavite, Darlo Cipriano, Maria Svensson, Anna Victoria, Princess Rocker from Riyadh, Rain Legasti at Kathy Mendez listening from Dubai. Nurse Stella, iha! Tawag ni Doña Carmen sa kanya pagkababa niya ng van. Hindi niya pa narinig noong una dahil natulala siya sa ganda ng resort. Agad siyang lumapit kay Doña Carmen. Nakaupo ang matanda sa wheelchair habang pinagmamasdan ng dagat. Kahit 72 taong gulang na ito ay kitang-kita pa rin ang pagiging elegante sa bawat galaw. Yes po, Donya. Mahinahon niyang sagot. Bakit parang naiilang ka na naman? Tanong nito habang may bahagyang ngiti sa labi. Hindi ka ba sanay sa magagandang lugar? Napabuntong hininga sa Stella bago marahang ngumiti. Hindi naman po sa ganoon. Pakiramdam ko lang po kasi parang mali akong napadpad dito. Mahinang natawa si Doña Carmen. Napakadali mong makontento sa maliit na mundo mo, Nurse Stella. Kaya minsan ay gusto kong ipinapakita sa'yo na mas malaki pa ang mundo. Mas okay na po yung simple lang? Sagot niya habang inaayos ang kumot sa kandungan ng matanda. Hindi naman po kailangan ng mamahaling lugar para sumaya. Pero hindi rin masamang maranasan ito. Sagot ni Doña Carmen. 3 taon ka nang nagtatrabaho para sa akin. Hindi ka halos nagpapahinga. Ituring mo na rin itong bakasyon mo, Nurse Stella. Hindi agad nakasagot si Stella. 3 taon na rin siyang halos umiikot lang ang buhay sa trabaho, bahay at obligasyon. Mula nang magkasakit ang ama niya noon at mapilitang tumigil sa pag-aaral si Sally, si Stella na halos ang tumayong pangalawang magulang ng pamilya nila. Kaya kahit gusto niyang maranasan ng ganoong klaseng lugar, hindi niya magawang maging komportable. Pakiramdam niya kasi, hindi siya kabilang dito. Pagdating nila sa loob ng resort ay mas lalo siyang natulala. Napakataas ng kisame, puro kristal ang ilaw, at amoy mamahaling pabango ang paligid. Good evening, Doña Carmen. Magalang na bati ng manager. We prepared your usual suite. Thank you, Ramon. Sagot ng matanda. Habang kausap nito ang manager ay tahimik lang na nakatayo si Stella sa gilid. Ngunit maya-maya, napansin niyang may ilang taong napapatingin sa kanya. Relax, bulong ni Doña Carmen na tila nabasa ang iniisip niya. Hindi ka nila kakainin. Napahiya siya at marahang tumango. Pagdating nila sa may suite ay halos mapasinghap si Stella. Mas malaki pa yon kaysa bahay nila sa Maynila. May sariling sala, kusina at balkonaheng tanaw ang dagat. Dito ka na rin matulog, sabi ni Doña Carmen habang itinuturo ang kabilang kwarto. Napangiti na lang siya. Salamat po.
Habang inaayos niya ang gamit ni Doña Carmen, hindi niya maiwasang mapatitig sa dagat mula sa salamin. Unti-unti nang dumidilim ang paligid habang sumasayaw ang ilaw mula sa mga cottage sa tabing dagat. Hindi niya namalayang napangiti siya. Mas bagay sa'yo kapag ngumingiti ka. Napalingon siya kay Doña Carmen. Po, masyado kang seryoso sa buhay, Estela. Para bang pasan mo lagi ang mundo. Kaya kapag may mga travel at pinayagan na ako ng doktor ko, gustong gusto kitang isama. Ang inosente mo sa mga napupuntahan natin. Hindi siya agad nakasagot. Dahil totoo naman na ganoon ang reaksyon niya. Dahil kay Doña Carmen at sa mga anak nito, nakakapunta siya sa iba't ibang bansa. Pagsapit ng gabi ay nagpa siya sa Stella na maglakad-lakad muna sa paligid ng resort habang nagpapahinga ang matanda. Tahimik ang lugar at hindi gaanong matao dahil exclusive ang resort para sa mayayamang guests. Marahan siyang naglakad sa kahoy na daanan malapit sa dagat. Humahampas ang malamig na hangin sa balat habang pinagmamasdan niya ang alon. Ang ganda talaga dito. Maganda sana kung madala ko ang pamilya ko rito. Kaso, nakakalula naman ang presyo. Hindi ka ba nilalamig? Tanong ng isang malalim na boses ng isang lalaki. Bigla siyang napalingon. Isang lalaki ang nakatayo, ilang hakbang mula sa kanya. Matangkad ito at maputi. Simple lang ang suot nitong puting polo at itim na pantalon, ngunit halatang mamahalin ang mga yon. Bahagyang magulo ang buhok dahil sa hangin, habang nakapamulsa itong nakatingin sa dagat. Ngunit ang unang napansin ni Stella ay ang lungkot sa mga mata nito. Ayos lang po, sagot niya at bahagyang yumuko. Tumango lamang ang lalaki. Akala niya ay aalis na ito, ngunit nanatili lang itong nakatayo roon. Tahimik ding nakatingin sa dagat. At kakaiba man, hindi siya nailang. Karaniwan ay mabilis siyang naiilang, lalo na sa mga estranghero, sa mga mayayaman. Pero sa lalaking yon, pakiramdam niya ay pareho silang tahimik na pagod. Kasama mo si Doña Carmen? Tanong nito. Napatingin siya rito. Opo, private nurse niya po ako. Matagal ka na ba niyang nurse? Tumango agad si Stella. 3 taon na po. Tumagal po ako sa kanya kasi mabait po talaga siya sa akin. Ako nga pala si Stella. Bahagyang napatingin sa kanya ang lalaki bago sumagot. Maximo Herrera. Narinig na niya ang apelidong yun dati mula sa mga usapan ni na Doña Carmen at ibang mayayaman. Isa raw itong kilalang negosyante sa Batangas at Maynila. Pero bukod doon, wala na siyang alam. Bago pa siya muling makapagsalita ay may lumapit na waiter. Good evening, sir. Sir, hinahanap po kayo ni Mr. Avenida. Sabihin mong mamaya ako pupunta. Pagkaalis ng waiter ay muling bumalik ang katahimikan. Marami yatang naghahanap sa'yo. Hindi napigilang sabi ni Stella. Hayaan mo sila. Nandito ako para magbakasyon at hindi para sa anumang business deal. May hinahanap lang ako. Sarili ko. Napabuntong hininga si Maximo habang nakatanaw sa dagat. Gusto kong tumanaw lang sa dagat ngayon kasi dito nawala ang asawa ko. 2 years ago, nagkaroon ng boating accident. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. I'm sorry. Tumango lang si Maximo. Ngunit kahit kalmado ang mukha nito, kitang-kita ni Stella ang sakit sa mga mata. Rosel ang pangalan niya, kusang sabi ni Maximo. Mahilig siya sa dagat, kaya ironic na dito rin siya nawala. Hindi makasagot si Stella. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kahit anong salita. Alam niya rin ang pakiramdam ng mawalan. Hindi man kamatayan pero unti-unti niyang nakita kung paano mawala ang dating pamilya nila. Kung paano napagod ang nanay niya. Naging mailap si Sally at paano siya napilitang maging matatag kahit ayaw niya na minsan. Yang nararamdaman mo siguro hindi talaga nawawala, mahina niyang sabi. Siguro nasasanay lang tayong dalhin. Napatingin sa kanya si Maximo. Matagal silang nagkatitigan. Maya-maya'y tumunog ang cellphone ni Stella. Tiningnan niya yon at nakita ang pangalan ng kapatid niyang si Sally. Excuse me lang po, sasagutin ko lang. Mahinang sabi ni Stella. Tumango si Maximo.
Lumayo siya ng kaunti bago sinagot ang tawag. Ano yon? Ate, padalhan mo naman ako ng pera. Napapikit siya. Sally, kakapadala ko lang ng pera last week. Kulang pa eh. May babayaran pa ako? Naiinis siyang sumagot. Hindi naman ako nagtatain ng pera. Eh di wag. Pagkatapos, pinatay nito ang tawag. Napabuntong hininga si Stella habang nakatitig sa cellphone. Napapagod na talaga siya sa kanyang kapatid. Hindi na maging mature. Palagi na lang umaasa sa kanya. May problema ba? Tanong ni Maximo. Napalingon siya rito na nakatingin na sa kanya. Family lang. Normal na problema. Tumango ito na tila naiintindihan siya. Masakit kapag pamilyang dahilan ng pagod mo. Nagulat siya sa sinabi nito dahil eksaktong ganon ang nararamdaman niya. Ngunit kahit ganon, alam niyang hindi niya pa rin kayang talikuran ng pamilya. Kahit masakit, mahal mo pa rin. Mahina niyang sagot. At minsan yun ang pinakamahirap. Hindi maintindihan ni Stella kung bakit parang napakadaling kausapin ng lalaking ito kahit halos ngayon lang sila nagkakilala. Siguro dahil pareho silang may mga sugat na hindi ipinapakita sa ibang tao. Maya-maya'y tumayo ng tuwid si Maximo. Kailangan ko nang umalis. Good night, Stella. Good night po. Pagbalik niya sa suite ay nadatnan niyang gising pa si Doña Carmen na abala sa panonood. Nag-enjoy ka ba sa paglalakad? Opo. May nakilala ka raw. Sambit ng matanda. Bigla siyang natigilan. Paano niyo po nalaman? Ngumiti ang matanda. Nakita ko kayo mula sa balcony at sinabi sa akin ng isang staff. Nakaramdam ng hiya si Stella. Sandali lang naman po kaming nag-usap. Si Maximo Herrera yon. Tinitigan siya ni Doña Carmen bago nagsalita. Mabuting tao si Maximo. Tahimik lang talaga simula nang mawala ang asawa niya. Malapit sa akin si Maximo. Noong mamatay ang asawa niya, parang may bahagi ring namatay kay Maximo. Halata nga po, Doña Carmen. Mahina niyang sabi. Hindi na nga halos nakikipag-usap yun sa iba. Pero mukhang komportable sa'yo. Bahagya siyang namula nang maintindihan ang ibig nitong sabihin. Hindi naman po siguro. Stella, bahagyang natawa ang matanda. 3 taon ko nang kilala si Maximo. Hindi yun tumatagal sa usapan kapag hindi interesado. Hindi alam ni Stella kung bakit biglang uminit ang pisngi niya. Kami lang naman po ang naroon kaya siguro nakakahiya umalis agad. Pagkatapos matulog ng matanda, lumabas si Stella sa balcony ng kwarto niya. Tahimik ang dagat, mahangin at malamig ang gabi. Ngunit imbes na tanawin ang isipin niya, mukha ni Maximo ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip. Napahawak siya sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maalis sa isip ang isang lalaking ilang minuto pa lang niyang nakausap. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam ni Stella, hindi yon ang huli nilang pagkikita. Maagang nagising si Stella kinabukasan. Kahit bakasyon ang punta nila sa Batangas, hindi nawawala ang responsibilidad niya bilang private nurse kay Doña Carmen. Tahimik siyang bumangon mula sa kama at agad inayos ang gamit niya bago lumabas ng kwarto. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng balcony ay agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa dagat. Ang aga mo talagang magising, mahinang sabi ni Doña Carmen. Nasanay na po, sagot niya habang lumalapit dito. May nararamdaman po ba kayong masama? Wala. Umayos ito ng upo at agad niyang tinulungan. Ikaw yata ang mukhang hindi mapakali. Bigla siyang umiwas ng tingin. Hindi naman po. Iniisip mo si Maximo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi po. Stella. Natatawang umiling ang matanda. Halata sa mukha mo. Lalong uminit ang pisngi niya. Hindi niya alam kung bakit parang ang dali-daling basahin ng matanda ang iniisip niya. Curious lang po siguro ako. Depensa ni Stella habang inaayos ang gamot nito sa mesa. Parang ang lungkot po kasi niya. Bahagyang natahimik si Doña Carmen bago tumingin sa dagat. Mahal na mahal niyang asawa niya. Yon ang nakita ko sa kanila.
Bihira akong makakita ng lalaking ganoon magmahal. Noong buhay pa si Rosel, halos umiikot ang mundo ni Maximo sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit may kung anong kumirot sa dibdib niya sa narinig. Hindi naman dapat. Wala naman siyang karapatan para makaramdam ng ganoon. Pero habang naririnig niya ang pangalan ng asawa nito, may kakaibang bigat siyang nararamdaman. Maganda po siguro si Rosel, mahina niyang sabi. Ngumiti si Doña Carmen. Napakaganda. Classic beauty. Maraming may gustong mapangasawa si Rosel. Pero si Maximo ang kanyang pinili. Tahimik na yumuko si Estela. Hindi niya alam kung bakit biglang bumalik ang insecurities niya. Siguro dahil alam niyang wala siyang maipagmamalaki kumpara sa mga babaeng nakasanayan ng mga taong tulad ni Maximo. Simple lang si Stella at ordinaryo, walang kahit anong espesyal sa kanya. Bandang hapon ay nagpahinga muna si Doña Carmen pagkatapos kumain. Pinayagan siya nitong maglakad-lakad muli sa resort habang natutulog ito. Hindi na alam ni Stella kung nagkataon lang ba o sadyang hinahanap na niya ang isang tao. Pero kusa siyang napadpad sa parehong bahagi ng resort kung saan niya nakausap si Maximo kagabi. At tila mas lalong kinabahan ng dibdib niya nang makita itong nakaupo mag-isa sa lounge malapit sa dagat habang may hawak na tasa ng kape. Akala ko hindi ka na babalik dito, sabi ni Maximo nang makalapit siya. Napakurap siya. Hinihintay mo po ba ako? Hindi ko naman po sinabing babalik ako. Bahagyang napangiti si Maximo. Pero bumalik ka. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang init na gumapang sa dibdib niya. Pinagpahinga po muna kasi ako ni Doña Carmen. Tumango si Maximo bago itinuro ang bakanteng upuan sa tapat niya. Maupo ka. Nag-alangan siya sandali bago naupo. Hindi ka ba bored kasamang matanda buong araw? Tanong nito. Napangiti siya ng bahagya. Hindi po, madaldal po si Doña Carmen. Bahagyang natawa si Maximo. Matagal ko na siyang kilala. Madaldal nga siya. Siguro may something special sa'yo. Mataas ang standards ni Doña Carmen sa tao. Hindi siya nagtitiwala basta-basta. Alam niya rin yon, pero hindi niya rin alam kung bakit magaan ang loob sa kanya ng matanda. Siguro po dahil matagal na akong nurse. Simple lang po talaga ako, walang masyadong espesyal. Mataman siyang tiningnan ni Maximo. Sa tingin ko, may espesyal naman sa'yo. Nag-init ang mga pisngi ni Estela at hindi na lang nagsalita. Kinagabihan, may maliit na dinner gathering sa resort na dinaluhan ng ilang kaibigan ni Doña Carmen. Bilang nurse nito ay sumama rin si Estela. Ngunit nanatili na lang siya sa gilid habang tahimik na umiinom ng juice. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang hindi nababagay doon. Puro sosyal ang mga nandoon. Samantalang siya, pakiramdam niya kahit anong ayos niya ay halatang simpleng babae pa rin siya. Siya ba ang nurse ni Doña Carmen? Tanong ng isang babae. Oo yata, akala ko bagong girlfriend ni Maximo. Kasama niya kasi kanina. Muntik na siyang mabilaukan sa kinakain. Tahimik siyang umiwas ng tingin, ngunit hindi niya naiwasang marinig ang mga usapan nito. Hindi naman siguro, hindi yata type ni Maximo ang ganyan kasimple. Ibang level si Rosel noon. Sambit pa ng babaeng nakatingin sa kanya. Pakiramdam ni Stella, biglang uminit ang mukha niya sa hiya. At bakit parang gusto pong magtago? Napalingon siya nang marinig ang boses ni Maximo sa tabi niya. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito. Wala naman po. Hindi naman po ako invited. Sinamahan ko lang si Doña Carmen. Tumawa si Maximo. Sobrang tanda ko ba para ipo mo ng ipo? Kausapin mo lang ako casually. Napakagat siya sa labi. Sige hindi na Maximo. Pero huwag ka na sigurong lumapit sa akin. Napapansin tayo ng iba. Akala nila girlfriend mo kahit palagi nila akong kinukumpara kay Rosel. Kumunot ang noo ni Maximo. I'm sorry. Huwag mo na lang sanang pansinin. Maraming kaibigan at kakilala rito si Rosel. Hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa kanya. And please, huwag mo akong sabihan na lumayo sa'yo. Kasi gusto kitang maging kaibigan. Gusto kong mapalapit sa'yo at mas makilala ka pa, Stella. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Napayuko siya sa sobrang hiya at pagkamangha.
Maganda po siguro talaga siya. Bulong na lang ni Stella. Sandaling natahimik si Maximo bago sumagot. Maganda siya. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit mahal ko siya noon. Hindi lahat ay nadadaan sa ganda. Napakagatlabi ulit siya. Bakit ka ba nakikipag-usap sa akin? Komportable ako sa'yo. Napansin ko na marunong kang makinig. Sambit nito habang diretso siyang tinitingnan. Basta hindi ko maipaliwanag. Magaan ang loob ko sa'yo. Parang kahit anong sabihin ko, hindi mo ako huhusgahan. Napatingin siya rito. Nakikita niya pa rin talaga ang lungkot ni Maximo kahit tumatawa pa ito. Napabuntong hininga na lang siya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nasasanay si Stella na makita si Maximo araw-araw. Minsan sa cafe ng resort. Nakikita niya rin ito kapag naglalakad siya sa tabi ng dagat. Minsan habang kasama niya si Doña Carmen. Sa bawat pagkakataon na yon, unti-unting lumalambot ang malamig nitong aura. Hindi man ito madaldal, pero mas madalas na itong ngumiti kapag kasama siya. Minsan pa nga ay tinuruan siya nitong maglaro ng billiards sa lounge area ng resort. Tama ba to? Tanong ni Stella habang alanganing hawak ang cue stick. Huwag mong higpitan masyado. Napakagat siya sa labi. Baka mapahiya ako? Wala namang ibang nakatingin. Pero ikaw nakatingin, baka tawanan mo ako, nakakahiya. Sagot niya agad. Bahagyang natawa si Maximo. At bakit ka nahihiya? Matatawa ako pero tuturuan pa rin kita. Lalong uminit ang pisngi niya. Hindi niya alam kung bakit parang mas lumalala ang kaba niya habang tumatagal silang magkasama. Ganito ba? Tanong niya habang inaayos ang pwesto. Lumapit si Maximo sa likod niya at halos mawala ang hininga ni Stella nang maramdaman niya ang init ng katawan nito malapit sa kanya. Relax your shoulders, mahina nitong sabi habang inaayos ang hawak ni Stella. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ng sobra ang tibok ng puso niya. At mas lalo siyang natigilan nang marinig niya ang mahinang tawa nito. Kabado ka, bulong ni Maximo. Parang hindi ka makahinga ng maayos. Napahiya siya at mabilis na lumayo ng bahagya. Ngunit imbes na mainis ay lalo lang ngumiti si Maximo. At doon niya unang nasilayan ang mas magaan nitong mukha. Hanggang sa dumating ang huling gabi nila sa Batangas. Tahimik lang si Stella habang nakaupo sa tabing dagat matapos matulog ni Doña Carmen. Bukas ay babalik na sila sa Maynila at hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang lungkot siyang nararamdaman. Ang tahimik mo, mahinang sabi ni Maximo. Iniisip ko lang ang pag-uwi namin ni Doña Carmen. Umupo ito sa tabi niya. Ayaw mo? Hindi naman sa ayaw. Napangiti siya ng bahagya. Parang mabilis lang kasi. Nag-enjoy ako rito kaya parang ayaw ko pang umalis. Tahimik silang parehong tumingin sa dagat. Hanggang sa maya-maya'y nagsalita si Maximo. Kapag bumalik ka ng Maynila, pwede pa rin ba kitang makita? Ako? Halos pabulong niyang tanong. Bakit? Bakit gusto mo akong makita? Napalunok si Maximo habang titig na titig sa kanya. Hindi ko rin alam. Gusto ko tang makita at makausap ulit. Wala akong dahilan para pumunta sa Maynila. Kaya ikaw na lang ang gagawin kong dahilan. Hindi niya napigilang mapangiti. Nagpatuloy na nga ang koneksyon nila ni Maximo. Noong una, akala niya'y isa lamang yung panandali ang pagkakaibigan na mababaon din sa limot pagbalik nila sa Maynila. Akala ni Stella ay magiging abala ulit ito sa sarili nitong mundo, habang siya naman ay babalik sa paulit-ulit niyang ginagawa. Pero mali pala siya. Dahil 3 araw lang matapos nilang makabalik sa Maynila, tumawag si Maximo. At mula noon, parang naging parte na yon ng araw-araw niya. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong ni Maximo. Nakahiga si Stella sa kama habang hawak ang cellphone. Hindi pa po ako inaantok. Ikaw? Hindi rin. Pagod ka ba? Tanong nito. Anong ginawa mo buong araw? Sinamahan ko si Doña Carmen sa check-up niya. Tapos, dumaan kami sa foundation meeting niya. Bahagya siyang natawa. Pakiramdam ko nga assistant niya na ako minsan, hindi na nurse. Narinig niya ang mahinang tawa ni Maximo sa kabilang linya. Maluwag siya sa'yo. Paborito ka niya siguro. Ikaw, ano naman ang ginawa mo? Tanong niya.
Meetings lang at inasikaso ang ibang kailangan sa asyenda. Nakakapagod nga, pero mas nakakapagod kapag wala akong kausap sa gabi. Kaya thankful ako na nakikipag-usap ka sa akin, Stella. Agad niyang naramdaman ang pag-init ng pisngi. Minsan hindi niya alam kung sinasadya ba ni Maximo ang mga ganoong salita o natural lang talaga yon. Baka naman po marami kang kausap, pilit niyang biro. Marami akong kilala. Saglit nitong natahimik. Pero kakaunti lang ang gusto kong kausap. Ikaw ang pinakapaborito ko ngayong kausap. Hindi na niya alam ang isasagot. Kaya napangiti na lang si Stella sa dilim habang pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso. Habang tumatagal ay mas lalo silang nagiging malapit. May pagkakataon pang pumupunta ito mismo sa bahay ni Doña Carmen para lang makita siya kahit saglit. At sa bawat pagkakataon, hindi pa rin makapaniwala si Stella na totoong nangyayari yon. Bumalik na naman si Maximo mo, sambit ni Doña Carmen. Napalingon siya sa matanda na may nakakalokong ngiti habang nagkakape sa sala. Napanguso si Stella. Donya naman po. Ano, totoo naman. Hindi biro ang biyahe. Ilang oras siyang nagmamaneho para lang mapuntahan ka rito at makita ka. Napailing si Stella habang pilit inaayos ang tray ng pagkain. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sa totoo lang, inaabangan na rin niya ang pagdating ni Maximo araw-araw. Makalipas ang ilang oras, narinig niya ang boses ni Maximo mula sa sala. Good afternoon, Doña Carmen. Hindi mo pa rin ako tinatawag na tita kahit ilang buwan ka nang pabalik-balik dito. Bahagyang natawa si Maximo. Nakakalimutan ko po. Si Stella po. Sumagot naman si Doña Carmen. Ang nurse kong sadya mo. Nahihiya palagi kapag pumupunta ka rito. Napailing siya habang lumalabas dala ang tray. Kaagad namang nagtama ang mga mata nila ni Maximo. Ganoon pa rin ang epekto nito sa kanya. Parang laging may kung anong kumakabog sa dibdib ni Stella tuwing tititigan siya nito ng ganoon. Hi, mahina niyang bati. Napangiti si Maximo at inabot ang isang bouquet ng mga rosas. Hi, Stella. May dala ko para sa'yo. May mga pagkain. Uminit na naman ang pisngi niya. Napansin niyang nakatitig sa kanya si Maximo habang inilalapag niya ang tray sa mesa. Napangiti si Doña Carmen. Hayaan ko muna siguro kayo. Sita, itulak mo ang aking wheelchair. Doon tayo sa may garden. Gusto kong magpahangin. Pinagmasdan niya si Doña Carmen na binigyan sila ng oras. Napabuntong hininga na lang siya. Parang ang pangit tingnan na sa bahay pa siya ng kanyang amo nagpapaligaw. Mukha kang pagod, pansin ni Maximo. Hindi ka siguro nagpapahinga. Napakagatlabi si Stella. Nagpapahinga naman, hindi naman mahirap ang trabaho ko kay Doña Carmen. Minsan ay isinasama siya ni Maximo sa mga simpleng date. Alam nitong hindi siya komportable sa mga mamahalin at enggrande. At marahil ay yon ang dahilan kung bakit mas naging komportable siya rito. Iniisip ko lang, parang hindi pa rin totoo ang lahat ng to, mahinang sabi ni Stella. Kumunot ang noo ni Maximo. Anong hindi totoo? Ikaw, parang hindi ka totoo sa buhay ko ngayon. Minsan, naiisip ko, bakit mo ako pinapansin? Wala namang sobrang espesyal sa akin. Ang layo natin sa isa't isa. Saang parte? Tanong ni Maximo na parang hindi nito alam ang sagot. Pakiramdam ko lang na mas maliit ako kaysa sayo. Kahit ilang buwan na tayong nagkakasama ay hindi pa rin nawawala ang takot ko na baka isang araw ay mapagtanto mo na hindi ako bagay sa mundo mo. Simple lang po ako, Maximo. Hindi ako tulad ng mga babaeng nakasanayan ng katulad mong mayaman. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maximo. Hindi naman ako sobrang yaman. Si Rosel ang mayaman. Naiwan lang sa akin ang asyenda. Pero ako, simpleng tao lang din naman ako. Nakatapos ng pag-aaral kaya naging maayos din ang buhay. Hanggang sa nakilala ko si Rosel noon. Kaya wag maging mababa ang tingin mo sa sarili mo. Kasi ang totoo, hindi dapat mataas ang tingin mo sa akin. Para sa akin ay pantay lang tayo, Stella. Hindi niya napigilang mapangiti. Malaking bagay sa kanya na may bago siyang alam tungkol kay Maximo. Pakiramdam niya ay mas lalo silang magiging malapit sa isa't isa. Kaya nang sagutin niya ito,
Masaya si Stella at sigurado siyang mahal niya na ito. Hindi naging lihim sa pamilya niya ang relasyon nila. At tulad ng kanyang inaasahan, may pagdududa sa mga ito. Sigurado ka ba talaga dyan, ate? Tanong ng kanyang kapatid. Ang bilis naman kasi. Ilang buwan mo palang kilala. Gusto niya na agad na pakasalan ka? Sally, ilang taon na rin naman kasi kami. Saka wala naman yun sa tagal. Hindi naman ibig sabihin nun na masama na siya. Dahil lang saglit pa lang kaming magkakilala. Ate, sabihin na natin na mayaman at maayos ang buhay niya. Pero iba pa rin kasi kapag lubos mong kilala, ate. Hindi niya pa lubusang kilala ang lahat tungkol kay Maximo. Marami pa rin itong tahimik na parte na hindi nito ipinapakita. Pero sa tuwing kasama niya ito, hindi siya nakakaramdam ng takot. Mas nakakaramdam siya ng pahinga. Ano ba ang sabi ng puso mo? Tanong ng kanyang ina. Napatingin siya rito. Mahal ko po si Maximo, Nay. Malakas po ang pakiramdam ko na magiging masaya po ako sa kanya. At mahal ka rin ba niya? Maingat nitong tanong. Tumango si Stella. Opo, mahal din po ako ni Maximo. Nararamdaman ko naman po kahit hindi niya madalas sabihin. Hindi naging mahirap ang kanilang pagpapakasal. 3 buwan matapos ang engagement nila, bumiyahe sila papunta sa Baguio. Nandoon kasi ang Hacienda Leona. Tahimik lang si Stella habang nakaupo sa loob ng sasakyan at pinagmamasdan ng unti-unting paglamig ng paligid habang paakyat sila ng bundok. Napatingin siya sa singsing sa kamay at bahagyang napangiti. Hindi siya makapaniwalang kasal na talaga siya. Kinakabahan ka ba? Tanong ng kanyang asawa. Napalingon siya kay Maximo. Halata ba? Tumango ito ng bahagya. Hindi mo kailangan matakot. Asawa kita at eto na ang magiging buhay natin. Tahimik itong tumingin sa kanya bago marahang hinawakan ang kanyang kamay. At kahit simpleng gesture lang yon, bahagyang kumalma ang dibdib niya. Ngunit nang tuluyan nilang marating ang malaking bakal na gate ng asyenda, nanlumo si Stella. Napakalaki naman pala nitong asyenda, Maximo. Mahinang sambit ni Stella. May malawak na hardin, mataas na mga puno at napakalaking bahay na tila hindi niya kayang tawaging tahanan. Biglang sumikip ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay mas lalo niyang naramdaman kung gaano siya kaliit kumpara sa mundo ni Maximo. At dahan-dahan, bumukas ang gate ng Hacienda Leona. Hindi maiwasan ni Stella na tanungin ang sarili niya kung handa ba talaga siyang maging parte ng mundong yon. Pagkababa pa lang ni Stella mula sa sasakyan ay agad niyang naramdaman ang lamig ng hangin sa Baguio. Tahimik siyang napatingin sa napakalawak na asyenda sa harapan niya, habang hawak pa rin ni Maximo ang isa niyang kamay. Halika, marahang sabi ni Maximo. Tahimik siyang tumango. Habang papasok sila sa loob ng mansyon ay mas lalo siyang natulala. Napakataas ng kisame, puro kahoy ang disenyo at bawat sulok ay mukhang mamahalin at maingat na inalagaan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ay bigla siyang natigilan. May malaking portrait ng isang babae sa gitna ng hagdan. Maganda, eleganteng ngumiti, mahaba ang buhok at napakapino ng mukha. At kahit hindi sabihin sa kanya, alam na agad ni Stella kung sino yon. Siya ba si Rosel? Napakagatlabi si Maximo. Oo, siya nga si Rosel. Sorry, hindi ko mapatanggal. Lalo pa't kasama ng mga larawan ng mga ninuno niya. Hayaan mo't ipapaayos ko sa ibang bahagi ng mansyon. Nang sa gayon, hindi bumungad sa'yo. I'm sorry. Parang may kung anong sumikip sa dibdib ni Stella. Bahagya siyang kinabahan, lalo na nang makita ang ibang mga painting. Pakiramdam niya ay may multong nakatingin sa kanya sa loob ng bahay na yon. Welcome home, Sir Maximo. Napalingon sa Stella sa matandang babaeng papalapit sa kanila. Nakaayos ito at halatang matagal nang nagtatrabaho sa asyenda, base sa kumpiyansa ng kilos nito. Auntie Luisa, sabi ni Maximo at bahagyang tumango. Napansin agad ni Stella ang paraan ng pagtitig ng matanda sa kanya, mula ulo hanggang paa, kaya napahawak siya sa braso ng asawa. Eto po si Stella, sabi ni Maximo. Asawa ko. Hindi agad nagsalita si Auntie Luisa.
Ngunit kita ni Stella ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon nito. Siya pala yun. Biglang nailang si Stella. Ngunit mabilis siyang yumuko ng bahagya bilang paggalang. Magandang hapon po. Tumango lamang ang matanda. Naipahanda ko na ang kwarto ninyo, sir. Thank you, sagot naman ni Maximo. Muli siyang tiningnan ni Auntie Luisa bago nagsalita. Nasa West Wing pa rin ang lahat ng gamit ni Ma'am Rosel, hindi ko ginalaw. Okay, maikling sagot ni Maximo. Hindi alam ni Stella kung bakit parang gusto niyang lumiit na lamang sa kinatatayuan niya. Pakiramdam niya ay para siyang estrangherong biglang sumulpot sa mundong hindi naman talaga para sa kanya. Pwede na bang ihanda ang hapunan? Tanong muli ni Auntie Luisa. Mamaya na, gusto ko munang magpahinga ang asawa ko, sagot ni Maximo. Tumango ang matanda bago muling tumingin kay Stella. Sige, sana'y maging komportable kayo rito. Mahirap man pantayan si Ma'am Rosel, sana'y makasanayan din kayo ng bahay. Biglang namutla si Stella. Hindi niya alam ang isasagot. At bago pa siya makapagsalita ay tuluyan ng naglakad papalayo ang matanda. Tahimik na lamang siyang nakatayo roon. Pakiramdam niya ay unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Stella! Tawag ni Maximo. Napalingon siya sa asawa. Kinakabahan ako rito, lalo na roon sa Auntie Luisa mo. Hayaan mo siya. Mayordoma lang siya rito. Matagal na mayordoma ng pamilya kaya parang pamilya na. Pilit siyang ngumiti. Hindi naman masama ang sinabi niya. Sanay sila kay Rosel kaya naiintindihan ko. Kay Rosel itong mansyon at mga ninuno niya ang nagpalawak nito kaya alam kong ganon. Ngunit kahit si Stella, alam niyang nagsisinungaling siya. Hindi okay sa kanya ang lugar na may alaala ng dating asawa ni Maximo. Mas lalo lang lumalala ang pakiramdam niya na hindi siya kabilang. Habang lumilipas ang mga araw sa asyenda, kahit saan siya tumingin, naroon si Rosel. Sa mga larawan sa hallway, mga frame sa library, grand piano sa sala na ayon sa katulong ay paboritong tugtugan nito noon. Maging sa hardin ay may mga rosas na ayon kay Auntie Luisa, espesyal daw na ipinatanim ni Rosel bago ito namatay. Parang hindi pa rin nawawala ang dating may-ari ng bahay. Pamilya ni Rosel ang orihinal na may-ari ng lupa, ng mansyon at ng negosyo sa Baguio. Napunta lang kay Maximo ang pamamahala nang mamatay ito dahil asawa siya nito. Isang gabi, habang nag-iikot siya sa hallway ay natigilan siya sa harap ng isang maliit na mesa. Nandoon ang larawan ni Rosel at Maximo. Parehong nakangiti ang mga ito. Ang klase nilang tingnan kapag silang magkasama. Mahinang sambit ni Stella. Nakaramdam siya ng matinding insecurities. Maganda si Rosel, eleganteng tingnan, yung tipo ng babaeng bagay sa mundo ng mga mayayaman. Samantalang siya, simple lang, tahimik, at walang kahit na anong espesyal. Mahilig tumambay dyan si Ma'am Rosel noon, saad bigla ni Auntie Luisa. Bigla siyang napalingon. Nakatayo ito ilang hakbang mula sa kanya, habang hawak ang tray ng tsaa. Gabi-gabi siyang naghihintay noon kay Sir Maximo kapag late umuwi. Tahimik lang si Stella. Hindi niya alam kung bakit parang bawat salita ng matanda ay may dalang kirot. Napakabait na asawa ni Ma'am Rosel. Bahagyang ngumiti si Auntie Luisa habang nakatingin sa larawan. Halos sambahin siya ni Sir noon. Parang may malamig na bagay na unti-unting yumakap sa dibdib ni Stella. Maganda po si Rosel. Mahirap makahanap ng babaeng kagaya niya. Napatingin ito sa kanya. Kaya siguro nahirapan si Sir na makamove on. Hindi niya alam ang isasagot dahil pakiramdam niya, malinaw naman ang gustong iparating ng matanda. Tahimik siyang ngumiti ng bahagya. Hindi ka naman po balak palitan si Rosel. Bahagyang natigilan si Auntie Luisa. Hindi rin naman talaga dapat. Wala naman makakapalit sa kanya rito. At pagkatapos noon ay naglakad na ito palayo. Naiwan si Stella na nakatayo lamang sa harap ng larawan. Hindi niya namalayan na pahawak siya sa dibdib. Masakit pero wala siyang karapatang magreklamo dahil alam niyang bahagi si Rosel ng buhay ni Maximo.
At kahit gustuhin niyang alisin ang mga larawan nito, hindi niya magawa. Hindi tama. Pamilya ni Rosel ang nagpatayo ng asyenda. Halos ninuno na ng mga ito ang nakatira roon. Karapatan nitong manatili sa bawat sulok ng bahay. At ayaw rin niyang isipin ni Maximo na insecure siya sa isang taong wala na. Okay ka lang ba rito? Hindi ka masyadong nagsasalita this past few days. Sambit ng kanyang asawa. Napatingin si Stella kay Maximo habang magkatabi silang nakaupo sa balcony ng kwarto nila. Ayos lang naman ako. Ngumuso ang kanyang asawa. Tinitingnan mo ako pero parang malayong iniisip mo. Napabuntong hininga siya. Hindi pa lang siguro ako sanay dito. Namimiss ko lang si Doña Carmen saka ang pamilya ko. Takot si Stella. Takot siyang baka isang araw ay mapagtanto ng lahat na hindi siya bagay sa bahay na yon. Na isa lamang siyang ordinaryong babaeng napunta sa maling mundo. Hindi ko alam paano makisabay sa ganitong buhay. Mahina niyang pag-amin. Pakiramdam ko minsan parang nakikihiram lang ako ng lugar dito. Tahimik lang siyang pinakinggan ni Maximo. At saka napayuko siya. Mahal na mahal niyo si Rosel, pati mga tao rito, hindi lang ikaw, mahal na mahal ang namayapa mong asawa. Halatang ayaw nilang palitan. Narinig niyang marahan itong huminga. Minahal ko siya, pero ikaw na ang mahal ko ngayon. Napatingin siya rito. Hindi niya namalayang bahagyang nangilid ang luha niya. Sorry kasi minsan pakiramdam ko, mahina siyang natawa sa sarili. Parang lahat nagpapaalala sa akin na hindi ako siya, Maximo. Biglang lumambot ang mukha ni Maximo. Hindi mo naman kailangan maging si Rosel. Hindi pwede. Hindi ka magiging katulad niya. Simple lang naman kasi ang gusto ko. Bulong ni Stella nang yakapin siya nito. Kahit maliit na bahay, okay lang ako. Minsan naiisip ko baka pwede tayong lumipat. Hindi dahil ayaw ko rito. Iniisip ko lang baka mas payapa para sa akin. Matagal itong hindi nagsalita. At habang tumatagal ang katahimikan, ay mas lalo siyang kinakabahan. Hindi ko kayang iwan to. Mahinahon itong sabi. Nandito ang negosyo. Nandito ang mga tao ko. Mabilis naman siyang tumango. Oo, alam ko naman yon. Kaya nga hindi ako magpupumilit na lumipat tayo. Alam kong parte na ito ng buhay mo. Sorry, hindi ko na dapat sinabi pa. Biglang hinawakan ni Maximo ang kamay niya. Hindi naman ako galit. Napatingin siya rito. Pero ayokong isipin mong kailangan mong umalis para lang maging komportable ako. Hindi ko naman gustong alisin si Rosel rito. Niyakap niya na lang si Maximo. Kaya niya pang tiisin ang malamig na bahay na yon basta kasama niya ang asawa niya. Hindi ba masyadong maalat? Tanong ni Stella nang tikman ni Maximo ang niluto niyang sinigang. Napangiti si Maximo at hinila siya sa bewang. Okay naman, masarap. Ngunit bago pa tuluyang gumaan ang loob niya, nagsalita si Auntie Luisa mula sa gilid. Mahilig si Ma'am Rosel na medyo maasim ang sabaw. Kabisado na yun ang lahat dito noon. Auntie Luisa, saway ng kanyang asawa. Nandito po si Stella. Hindi magandang palagi ninyong binabanggit si Rosel sa harap niya. Parang may malamig na bagay na bumuhos sa dibdib ni Stella. Hinawakan niya na lang ang kamay ni Maximo. Okay lang. Mas lalo lang lumalala ang sitwasyon habang tumatagal. Palagi siyang kinukumpara ni Auntie Luisa kay Rosel. Kahit ano ang gawin niya, parang mali rito. Kaya simula pa lang, alam niyang ayaw na nito sa kanya. Hindi niya naman masagot dahil pinagkakatiwalaan ito ng pamilya ni Rosel. Nakakahiyang sumagot-sagot sa matanda. Isang hapon ay kumatok si Auntie Luisa sa kwarto niya habang nag-aayos siya ng mga gamit. Pwede ba akong pumasok? Opo. Pumasok ang matanda habang may hawak na malaking kahon. May nakita akong mga lumang gamit ni Ma'am Rosel. Baka gusto mong tingnan. Biglang nailang si Stella. Okay lang po, hindi na. Sayang naman. Lumapit ito sa kama at binuksan ang kahon. Napakaganda pa naman ng mga ito. Hindi pa ito nasusuot ni Rosel. Tahimik na napatingin si Stella. Mga damit, mamahaling gown at iba't ibang bote ng pabango. Parang biglang napuno ng presensya ni Rosel ang buong kwarto. Hindi niya alam kung ano ang gustong mangyari ni Auntie Luisa.
Pero hindi talaga siya natutuwa. Napakaganda talaga ng taste ni Ma'am Rosel, sabi ni Ate Luisa habang marahang hinahaplos ang isang puting dress. Napaka-elegante niyang babae. Tumikhim si Stella at umiwas ng tingin. Mas mabuting itago na lang po ninyo yan, kahit sabihin po ninyo na hindi pa nagagamit ni Rosel, para pa rin po yan sa kanya. Hindi po magandang tingnan na gumagamit po ako ng gamit ng dating asawa ni Maximo. Ngumiti ang matanda sa kanya. Iniisip ko lang na baka may magustuhan ka, kasi mas maganda kung babaguhin mo ang estilo mo. Nagulat siya. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Sa asyenda ka na nakatira. Asawa ka na ngayon ni Maximo, kaya kailangan mong bumagay sa kanya. Pasensya na kung may mga ugali akong pinakita sa'yo ng mga nagdaan. Hindi ko lang talaga matanggap na wala na si Ma'am Rosel. Ako pa naman ang nag-alaga sa kanya simula bata. Huminga na lang ng malalim si Stella. Parang walang araw na hindi mababanggit ni Auntie Luisa si Rosel. Gayunpaman, bagay sa'yo ang mga simpleng style pero eleganteng tingnan. Suhestyon pa ng matanda. Subukan mo lang. Magpapadala ako ng mga damit dito. Mas maganda na maging maayos ka sa iyong pananamit. Napalunok si Stella. Hinayaan na lang niya ang matanda sa gusto nitong mangyari. Okay sa kanyang mga bagong damit. Basta huwag lang siyang gawing anino ng dating asawa ni Maximo. Ilang araw matapos noon ay nagsimula siyang magsuot ng ilan sa mga suggested ni Auntie Luisa. Mas eleganteng dresses, mamahaling pabango, at maayos na ayos ng buhok. At sa bawat pagkakataon ay napapansin niyang tila natitigilan si Maximo kapag nakikita siya. May problema ba? Tanong niya sa kanyang asawa. Nakatayo siya noon sa harap ng salamin habang inaayos ang hikaw niya bago ang dinner. Tahimik lang siyang tinitigan ni Maximo mula sa pintuan. Wala. Parang may gusto kang sabihin. Mabagal itong umiling. Maganda ka kahit anong itsura mo. Napakaganda mo, Stella. Biglang uminit ang pisngi niya. Ngunit kahit ganoon, may kakaiba sa paraan ng pagtitig nito. Parang gulat at may naaalala. Dumating ang grand charity event ng asyenda. Napakaraming bisita. May mga politicians, business partners at mga prominenteng pamilya sa Baguio. Relax lang po, sabi ng makeup artist habang inaayusan siya. Madali kasi siyang kabahan sa malalaking gatherings. Lalo na ngayon na pakiramdam niya, lahat ng mata ay huhusga sa kanya bilang bagong asawa ni Maximo Herrera. Kumatok si Auntie Luisa sa kwarto niya bandang gabi. Hindi pa ba kayo tapos? Papalabas na po. Pumasok ang matanda habang may dalang garment bag. May naisip akong mas magandang gown para sa'yo. Napakunot noo si Stella. Po, mas bagay ito sa okasyon. Ngumiti ito ng banayad sa kanya. Maganda ang gown na ito. Biglang natigilan si Stella. Napatingin siya sa gown at sobrang ganda nga nun. Alam niya kung bakit mahalaga sa pamilya si Auntie Luisa. Hindi lang ito simpleng mayordoma. Marami itong alam sa iba't ibang bagay. Na kahit suit na susuotin ni Maximo, ito rin ang nagdedesisyon. Ito ang may kontak sa lahat. Napakaganda nitong gown, Auntie Luisa. Mahinang sambit ni Stella. Eleganteng dark red na gown na may simpleng cuts. Hindi sobra o bulgar pero napaka-classy. Bagay sa'yo yan, dagdag ni Auntie Luisa. At siguradong matutuwa si Sir kapag nakita ka. Bahagyang napangiti si Stella. Gusto niyang maging maganda at maging bagay kay Maximo. Kaya ng gabing yon, sinuot niya ang gown. Tahimik ang buong ballroom nang bumaba siya sa grand staircase. At agad niyang napansin ang pagbabago sa paligid. Biglang nagbulungan ang mga tao. May ilang nanlakyang mga mata at may ilang natigilan. Pagkatapos ay nakita niya si Maximo sa gitna ng ballroom. Pero sa halip na saya, nakita niya ang galit sa mukha nito. Nanigas bigla si Stella. Maximo, mabilis itong lumapit sa kanya. Anong suot mo? Parang biglang nawala ang lahat ng lakas niya. Sabi ni Auntie Luisa, bakit mo sinuot yan? Ganyan ang huling suot ni Rosel sa huling charity gala na dinaluhan niya. Napasinghap si Stella. Hindi ko alam. Binigay ito sa akin ni Auntie Luisa.
Huwag kang magalit sa akin, please. Hindi ko alam. Biglang napahawak si Maximo sa noo nito na tila pilit pinapakalma ang sarili. Nagulat siya nang halos kalad ka rin siya nito paakyat. Sa loob ng kwarto, ito mismo ang nagtanggal ng makeup niya at nagtanggal ng ayos ng kanyang buhok. Napasigaw siya nang sirain nito ang gown na suot niya. Maximo, ano ba? Teka lang! Reklamo ni Stella at medyo nakakaramdam na ng takot. Kumuha si Maximo ng kahit anong gown sa walk-in closet nila. Nang makahanap ito ng isang gown na sobrang simple, yon ang pinasuot nito sa kanya. Ito ang suotin mo. Hindi ka na muli magsusuot nun. Hindi na. Hindi niya napigilang mapaluha. Bakit? Nakita mo ba sa akin si Rosel kanina? Umiwas ito ng tingin. Mabilis ang paghinga at parang sobrang natataranta. Magbihis ka na at bumaba. Huwag na nating pag-usapan si Rosel. Bukas kakausapin ko si Auntie Luisa. I'm sorry kung napahiya ka ng ganoon. Pagkaalis ni Maximo, napaupo na lang siya sa kama at umiyak. Napatingin siya sa gown ni Rosel na nasa sahig. Hindi siya makapaniwalang ganoon ang mangyayari. Gusto niya lang namang maging masaya sa buhay niya na may asawa. Pero bakit parang sobrang komplikado ng lahat? Bakit parang pinaglalaruan siya? Hindi naging maayos ang natitirang bahagi ng gabi matapos ang charity event. Kahit bumalik sila sa ballroom, hindi na talaga nakapag-focus si Stella. Pilit siyang ngumiti sa mga bisita. Pilit siyang nakipag-usap. Pilit niyang ipinakita na wala siyang problema. Pero sa loob-loob ni Stella, pakiramdam niya may malaking batong nakadagan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Mabigat pa rin ang ulo niya dahil sa kakaiyak kagabi. Tahimik siyang bumaba sa kusina upang magtimpla ng kape para sa sarili. Ngunit natigilan siya nang makarinig ng malakas na boses mula sa kabilang bahagi ng bahay. Hindi ko na to palalampasin, Auntie Luisa. Mariing bulalas ni Maximo. Mula yon sa opisina ni Maximo. Bahagya siyang napahinto sa hallway. Ano ba ang ginawa kong masama? Sagot ni Auntie Luisa. Nagbigay lang ako ng magandang damit sa asawa mo. Alam mong hindi yun simpleng damit. Sinasadya mo. Ginugulo mo kami ng asawa ko. Napapikit si Stella. Naririnig niya ang galit sa boses ng kanyang asawa. Pagkatapos ay muling nagsalita si Auntie Luisa. At hanggang kailan mo itatago yan? Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang nangyari. Tumigil na kayo. Singhal ni Maximo. Huwag mo kong patahimikin. Mariing sagot ng matanda. Si Rosel ang namatay at sino ba ang may kasalanan? Ikaw lang naman ang dapat sisihin. Hindi ko siya pinatay. Depensa ni Maximo. Nanlamig ang buong katawan ni Stella. Iniisip ba ni Auntie Luisa na si Maximo ang pumatay sa dati nitong asawa? Hindi ko siya pinatay. Ulit pa ni Maximo. Kahit anong sabihin nyo, aksidente ang nangyari. Wala naman kayo ron kaya manahimik kayo. Hindi nyo lang matanggap na patay na talaga si Rosel. Hindi na niya narinig ang sumunod dahil mabilis siyang umatras. Hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya ay may mga bagay siyang narinig na hindi niya dapat narinig. Hindi niya binanggit kay Maximo ang narinig niya. Hindi rin niya alam kung paano, kaya pinili niyang manahimik. Ngunit simula noon, mas naging mapagmasid siya. At habang tumatagal, mas marami siyang napapansin sa Hacienda Leona. Isang gabi, nagising siya dahil sa marahas na paggalaw ni Maximo sa tabi niya. Napadilat si Stella. Maximo, gumising ka, binabangungot ka. Nanginginig ang kanyang asawa. Parang may nilalaban ng kung ano sa panaginip. Wag, tama na. Ayoko na, parang awa mo na. Maximo, marahas niya itong niyugyog. Gumising ka. Biglang napabangon ang asawa niya. Habol nito ang hininga habang nanlalaki ang mga mata. Maximo, okay ka lang ba, Han? Tanong ni Stella at kinakabahan pa rin para sa asawa. Mas mahigpit siyang niyakap ni Maximo, parang takot na takot. Ayos lang ako. Hinaplos niya ang likod nito. Binabangungot ka. Anong napapanaginipan mo? Huwag mo nang isipin. Hindi ko na rin matandaan. Napakunot noo si Stella. Hindi yun ang unang beses. Sa loob ng nakaraang mga linggo, ilang beses niya netong nakikitang nagigising sa gitna ng gabi. Pawisan, nanginginig at takot. Ngunit sa tuwing nagtatanong siya'y iisa lamang ang isinasagot nito.
Makalipas ang ilang araw ay napadpad siya sa lumang library ng asyenda. Abala si Maximo sa mga meeting at gusto lang niyang magkaroon ng kaunting oras para sa sarili. Habang nag-aayos siya ng ilang libro sa mesa, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang kasambahay sa kabilang silid. Naalala mo ba nung nangyari yon? Tanong ng babae. Ayaw ko nang balikan yon. Sayang talaga si Ma'am Rosel, no? Hindi ko pa rin maintindihan bakit siya sumama sa bangka. Napakunot noo si Stella habang lihim na nakikinig. Alam mo naman na ayaw niya sa dagat. Mahinang sabi ng isa pang kasambahay. Nanigas si Stella. Takot sa dagat si Rosel? Napalunok siya. Maling impormasyon ba yon? Dahil ang alam niya, mahilig si Rosel sa dagat. Yun mismo ang sinabi ni Maximo noon sa Batangas. Bata pa lang, takot na yun sa malalim na tubig. Hanggang ngayon nga nagtataka pa rin ako bakit nasa bangka siya nung araw na yon. Bakit siya sumama kay Sir? Parang may malamig na bagay na gumapang sa batok ni Stella. Hindi niya maiwasang malito at magduda sa mga nalalaman sa bahay na yon. Nang sumapit ang gabi, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang narinig niya. Takot si Rosel sa dagat, pero boating accident ang ikinamatay niya. At kung takot siya sa dagat, bakit siya sasakay sa bangka? Hinawakan ni Stella ang kanyang ulo. Gulong-gulo na siya. Ayaw niyang pagdudahan ang kanyang asawa. Pero ang daming senyales na lumalabas. Pinapahirapan siyang huwag mag-isip ng masama. Anong iniisip mo? Tanong ni Maximo. Napatingin siya kay Maximo. Mata niya itong tiningnan. Mahilig ba talaga si Rosel sa dagat? Biglang natigilan ang kanyang asawa sa tanong na yon bago sumagot. Oo, mahilig siya sa dagat. Bakit mo na itanong? Napayuko siya. Wala naman. Naisip ko lang bigla. Napabuntong hininga si Maximo at malambing na yumakap sa kanya. Huwag na nating pag-usapan si Rosel. Please, sa atin ka na lang mag-focus. Isang gabi ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagising siya nang mapansing wala sa kama si Maximo. Napakunot noo siya at napatingin sa oras. 2:00 pa lang ng madaling araw, nasa na si Maximo. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumabas siya at nakita ito sa may study room. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang kanyang asawa at mag-isa. May hawak itong bote ng alak. Maximo, anong nangyari? Mahinang tanong ni Stella. Dahan-dahan itong napatingin sa kanya. Stella, agad siyang lumapit. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako makatulog. Umupo siya sa tabi nito at lalo siyang nabahala nang mapansing nanginginig ang mga kamay ng asawa. May problema ba? Binabangungot ka na naman ba? Kung may isang pagkakamali kang ginawa, mahina nitong sabi. At habang buhay mong daladala yon. Napalunok si Stella. Anong ibig mong sabihin? Napapikit si Maximo. At kung may nasaktan kang tao, tapos hindi mo na mababawi, at kung malaman mong bigla itong tumigil. Parang may laban sa loob at isip nito. Napahawak si Maximo sa noo. Pagkatapos ay umiling ito ng mabilis. Wala. Maximo, mahigpit na lang na yumakap sa kanya ang kanyang asawa. Wala, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Gusto niya pang magtanong, pero mukhang hindi na siya sasagutin pa ni Maximo. Napabuntong hininga na lang si Stella. Hindi na nakatulog si Stella matapos ang gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakita niyang mukha ni Maximo sa study room. Iniisip niya pa rin kung ano ba talaga ang mayroon sa pagkamatay ni Rosel. Hindi ka kumakain. Pansin sa kanya ni Maximo. Napatingin si Stella sa plato niya. Wala lang akong gana pero sasabihin mo ba ang totoo kapag tinanong kita sa mga bagay na hindi ko alam? Nanigas si Maximo. Parang alam na agad nito kung saan pupunta ang usapan. Ano ang gusto mong malaman? Lahat, Maximo. Gusto kong malaman lahat. Kasi hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong isipin. Gulong-gulo na ako. Hindi ako sigurado kung kilala pa kita. Kilala ko ba talaga ang asawa ko ngayon? Napahilamos na lang si Maximo pagkatapos bitiwan rin ang mga kubyertos. Walang salitang basta na lang siya nitong iniwan. Tinatawag pa ni Stella pero hindi na ito lumingon kahit isang beses. Ano bang gagawin ko? Mahina niyang tanong sa sarili. Subalit bandang hapon, dinala siya ni Maximo sa isang lumang cottage sa pinakadulong bahagi ng asyenda.
Pagkapasok nila sa loob ng cottage ay agad nagsalita si Maximo. Umupo ka. Sasabihin ko lahat ng gusto mong malaman tungkol sa akin. Tahimik siyang sumunod. Samantalang si Maximo ay nanatiling nakatayo malapit sa bintana. Matagal itong hindi nagsalita. Hanggang sa ito na mismo ang bumasag sa katahimikan. Natatakot ako. Matagal ko tong inilihim. Wala akong pinagsabihan. Pero pagod na ako magsinungaling sa'yo. At sobra kitang mahal para hindi maging totoo sa'yo. Napahawak siya sa sarili niyang mga kamay. Totoo bang may kinalaman ka sa pagkamatay ni Rosel? Lumingon ito sa kanya habang nanunubig ang mga mata. Oo, may kinalaman ako sa pagkamatay niya. Parang tumigil ang mundo. Napatayo si Stella at bahagyang napaatras. Anong sinabi mo? Nauutal niyang tanong. Napaluha agad si Stella. Hindi ko maintindihan. Nakapatay ka? Bumagsak na rin ang mga luha ni Maximo. Hindi ko naman yung sinadya. Hindi mo kilala si Rosel. Hindi siya katulad ng iniisip ng lahat. Maganda siya, matalino. Magaling siyang magsalita. At alam niya kung paano paniwalain ang lahat. Sa harap ng ibang tao, perpekto siya. Pero kapag kaming dalawa na lang, ibang tao siya. Pinapahiya niya ako sa harap ng ibang tao. Kapag may party, may bisita, may meeting, ginagawa niya akong katatawanan. Masaya siya kapag nahihirapan ako. Baliw siya. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Stella. Napangiti si Maximo. Pero halos araw-araw kaming nag-aaway at paulit-ulit niya akong niloloko. Maraming beses niya na yung ginawa, hindi lang isang lalaki. Bakit hindi ka umalis? Mahinang tanong ni Stella. Matagal bago sumagot si Maximo. Dahil natatakot ako at kontrolado niya ang lahat. Kapag iniwan ko siya, alam ko na mas mawawasak niya pa ako. Marami siyang koneksyon. Ang takbo ng utak niya, hindi ko malalaman kung hanggang saan. Marahan siyang lumapit dito. At nung gabing namatay siya, anong nangyari? Bakit siya nasa bangka kung ayaw niya sa dagat? Biglang namutla si Maximo. Nag-away kami. Siya ang nagdala sa akin doon. Sinabi ko nga alis na ako. Makikipaghiwalay na ako kasi ayoko na. Hindi niya tinanggap. Sinabi niyang sisirain niya ako. Sinabi niyang kukunin niyang lahat. At sinabi niyang walang maniniwala sa akin. Nagkatulakan kami kasi pinaprovoke niya ako, nasaktan ko siya. Gusto niyang palabasin na may ginawa akong masama sa kanya. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya pero parang gusto niyang mamatay nung araw na yon. At ako ang mapagbintangan. Natumba siya dahil pilit ko siyang pinipigilan. Tumama ang ulo niya at hindi na siya gumalaw. Biglang bumagsak ang luha ni Stella. Maximo, napahawak ito sa mukha habang nanginginig. Hindi ko sinasadyang mangyari yun. O nag-away kami, natakot lang ako. Kasi ang dami niyang plano na hindi ko alam. Parang kahit ano gagawin niya, para lang masira ako. Binabaliw niya ako. Hindi alam ni Stella kung gaano katagal siyang umiyak. Pakiramdam niya ay may bahagi ng mundo niyang nabasag. Mahal niya si Maximo, pero ang katotohanang narinig niya ay napakabigat, napakahirap tanggapin para sa kanya. May parte sa kanya na gustong tumakbo at gusto na lang umalis. Natatakot sa lalaking nasa harapan niya. Ngunit habang nakatingin siya rito, hindi isang halimaw ang nakikita niya. Sa kanyang paningin, wasak na wasak lang ang kanyang asawa. Galit ka ba sa akin? Mahinang tanong ni Maximo at halatang takot na takot. Pinunasan niya ang mga luha nito. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero naiintindihan kita. Ano ang balak mong gawin ngayon? Napakatagal bago sumagot ni Maximo. Parang maraming bumabagabag sa utak nito. At first, akala ko kaya kong dalhin habang buhay. Hindi ko pala kaya. Gusto kong maging masaya kasama ka pero paulit-ulit na bumabalik sa akin ang nagawa ko. At habang tumatagal, mas lalo kong naiisip na kailangan kong harapin ang ginawa ko. Nanlaki ang mga mata niya. Maximo, mas lalong naiyak ang asawa niya at napaluhod na lang. Pagod na ako. Pagod na ako magsinungaling. At kung may kapalit man ang pagsasabi ng totoo, tatanggapin ko. Pagsisisihan ko habang buhay. Mawala lang ang bigat na nararamdaman ko. I'm sorry, Stella. I'm really sorry. Hindi si Rosel ang nabilanggo sa nakaraan, kundi si Maximo. 2 taon na itong hindi makahinga. 2 taon na itong pinaparusahan ng sarili.
At kahit wala pa itong napagsasabihan, parang matagal nang hinatulan ng kanyang asawa ang sarili. Katulad ng gustong mangyari ni Maximo, sumuko na nga ito sa mga pulis. May ilang kamag-anak ni Rosel na lumaban sa kaso. Kaya siya nagmakaawa at humingi ng tulong kay Doña Carmen. Alam niyang gusto ng kanyang asawa na pagbayaran ang nangyari kay Rosel, pero bilang asawa ni Maximo, hindi siya papayag na wala itong laban. "Buntis ka ba, Estela?" tanong ni Doña Carmen nang mapansin sa kanya ang sintomas. Alam na ba ito ni Maximo? Hindi niya napigilang mapaluha. Opo, buntis po ako. Nito ko lang po nalaman. Hindi ko pa po nasasabi sa kanya. Niyakap siya ng matanda. Naawa ako sa inyong dalawa ni Maximo. Pero ano man ang mangyari sa korte, kailangan mong manatiling matatag para sa sarili mo at para sa anak ninyo. Dumating ang unang araw ng paglilitis. Punong-puno ng reporters ang paligid ng courthouse. Mabilis siyang inakay ng abogado papasok. Pinoprotektahan, lalo pa at alam na buntis siya. Nang makita niya si Maximo na nakatayo sa malayo at nakaposas, muling nangilid ang kanyang mga luha. At kahit pagod na pagod ang mukha nito, ngumiti pa rin ang asawa niya sa kanya. Hindi siya laging pinapapasok sa lahat ng detalye ng kaso. Marami siyang nalalaman mula sa abogado, minsan mula sa balita o mismo kay Maximo. Nasabi niya na rin sa asawa niya na siya ay nagdadalang tao. Stella, sorry. Umiiyak na sabi ni Maximo. Niyakap niya na lang ito. Okay lang, kaya ko to. Kaya namin basta magpakatatag ka lang. Magiging maayos din ang pakiramdam mo. Darating din ang panahon na makakasama ka namin. Malaki ang posibilidad na hindi intentional ang pagkamatay, sabi sa kanya ng abogado. Based sa medical evidence, bago pa mangyari ang aksidente, may leukemia na si Rosel. Umawag ang bibig niya. Yon ang sinabi sa kanya ni Maximo noon, na mukhang gusto ni Rosel na mamatay ito at si Maximo ang mapagbintangan. Ayaw ni Rosel na mamatay ito sa natural na paraan. Gusto nitong isama sa paghihirap si Maximo. Mapapalaya ba siya ng impormasyong yan? Tanong ni Stella. Umiling ang abogado. Hindi ganun kasimple. Dahil itinago niya ang nangyari. At nagsinungaling siya sa mga otoridad sa loob ng maraming taon. Maaaring mabawasan pero may possibility pa rin na mahatulan siya. Napapikit si Stella at napahawak sa kanyang tiyan. Lumipas ang mga buwan, kasabay ng paglilitis ang kanyang pagbubuntis. Hanggang dumating ang araw na isinilang niya ang kanilang anak. Hello, Sofia, ang ganda-ganda mo. Nakuha mo ang ilong mo sa daddy mo. Naiiyak niyang bulong sa bata. Pero sa kabila ng saya na lumabas na ang anak nila, dumating din ang araw ng hatol. Nasa loob siya ng courtroom, karga ang ilang linggong gulang na anak na si Sofia. Nakaupo si Maximo sa harapan. Tahimik at kalmado ang itsura nito habang nakatingin sa kanilang mag-ina. Parang matagal na nitong tinanggap ang anumang mangyayari. Mahal na mahal ko kayo. Usal ni Maximo at pilit silang inaabot. Mahal na mahal ko kayo. Sunod-sunod ang mga naging luha ni Stella at niyakap ng mahigpit ang asawa. Mahal din kita. Maghihintay kami sa'yo. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon. Sa katunayan, yun marahil ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ni Stella. Mag-isa niyang pinalaki si Sofia. Nagtrabaho siyang muli bilang isang nurse. Nag-ipon, nagtipid at natutong ayusin ang lahat nang walang inaasahang tulong mula sa asawa. Maganda ka naman. Bakit hindi ka nalang magsimula ulit? May anak ka pa. Sayang ang buhay mo. Mag-asawa ka na lang ulit kaysa hintayin mo pang asawa mo na kriminal. Saad ng kanyang ina. Nay naman, bulalas ni Stella. Huwag niyong tawaging kriminal ang asawa ko. Asawa ko pa rin po siya. Tama na po. Huwag niyo po siyang pagsalitaan ng ganyan. May nagawa po siyang masama at pinagsisisihan niya yon. Ayoko pong marinig yan ng anak ko. Hindi ko po iiwan si Maximo. Kaya ko po ang sarili ko at kaya kong buhayin ang anak ko. Maraming sinasabi ang mga tao sa paligid niya, pero wala siyang pinakinggan kahit isa sa mga ito. Kasi para sa kanya, mabuting tao pa rin si Maximo. Kailangan lang nito ng pag-asa.
Kailangan lang nitong maniwala na magbabago pa ang buhay nito. Naghihintay ka pa rin ba talaga? Hindi ka ba natatakot? Napatay niyang asawa niya, ate. Paalala sa kanya ni Sally. Napailing naman siya. At hindi niya sinasadya yun. Nagkamali siya at natakot lang. Pero kita mo naman, hindi ba? Handa siyang pagbayaran lahat ng ginawa niya. Kung may masama man dito, si Rosel yun at kayong mga nanghuhusga sa kanya. Sino kayo para husgahan ng asawa ko? Diyos ba kayo? Hindi na nakapagsalita pa si Sally. Napatingin siya kay Sofia na naglalaro sa sala. Minsan, hindi niya na rin alam kung paano ipapaliwanag. Hindi niya ipinagtatanggol ang ginawa ni Maximo. Hindi niya sinasabing tama ito. Ngunit kilala niya ang taong nasa likod ng pagkakamaling yon. At alam niyang araw-araw na itong nagsisisi. Kapag bumibisita siya sa bilangguan, may napapansin siyang pagbabago kay Maximo. Talagang namamayat ito kaya hanggat kaya niya bumibisita siya at nagdadala ng pagkain. Ayaw niyang maramdaman ni Maximo na kinalimutan niya na ito. Isang hapon magkatapat silang nakaupo habang nasa kandungan niya si Sofia. Tahimik na nakatingin si Maximo sa anak nila. Parang sinusubukang kabisaduhin ang bawat detalye nito. "Kamukha mo," nakangiting sabi ni Maximo. Napangiti si Stella. "Hindi mas kamukha mo ngang anak natin. Kapag namimiss kita, tinitingnan ko lang ng matagal si Sofia. Pagkatapos nun, okay na." Napayuko ang kanyang asawa. Sorry, wala ako. Wala ako sa tabi mo simula nang mabuntis ka. Napatingin siya rito. Hindi yun ang unang beses na humingi ito ng tawad. "Huwag kang humingi ng sorry. Wala ka namang kasalanan sa amin, Maximo." Tumulo na naman ang luha ng kanyang asawa. Pasensya na kung ganitong buhay ang ibinigay ko sa inyo. Pasensya na kung binigyan kita ng kahihiyan, ng mga luha at ng lungkot. Mahal na mahal kita pero alam kong napapagod ka na. Okay lang kahit huwag mo na akong puntahan dito. Maintindihan ko. Kung maghahanap ka ng iba at magsisimula ng panibagong buhay. Biglang sumikip ang dibdib ni Stella. Hinawakan niya agad ang kamay nito. "Makinig ka sa akin, Han. Mahal na mahal din kita. Bakit mo naman inaasahan na maghahanap ako ng iba? Naghihintay ako. Naghihintay si Sofia sa'yo. Naghihintay kami sa pagbabalik mo. Huwag ka sanang sumuko kasi hindi kami sumusuko." Umiling lang si Maximo. May lalaking mas bagay sa'yo. Mas mabuting tao. Maayos na lalaki at may maayos na buhay. "Tumigil ka na." Pinunasan ni Stella ang mga luha ng asawa. "Karapat-dapat ka sa akin. Sa amin ng anak mo. Tumigil ka. Ang gusto kong gawin mo, magpakatatag ka rito sa loob. Umayos ka para makabalik ka sa amin. At kapag bumalik ka, bumawi ka at mahalin mo kami ng sobra. Naiintindihan mo ba? Maximo, yun lang ang gusto ko." Mas lalong bumagsak ang mga luha nito. Subalit sa pagkakataong yon ay hinawakan ni Maximo ang kanyang palad at hinalikan. "Hindi mo ko pinilit na manatili," nang hihinang saad ni Stella. "Tao ako, may sarili akong isip at sarili kong desisyon. Pinili kitang mahalin, hindi ko kinukonsinti ang pagkakamali mo. Hindi ko binubura ang nangyari. Hindi ko sinasabing tama yon, pero hindi rin kita iiwan dahil lang sinabi mo. Mahal na mahal kita at darating din ang panahon na magiging masaya tayong pamilya." Kahit paano, nakita niyang umayos si Maximo. Marami itong kinaing pagkain. Kinarga rin ito si Sofia at sinulit ang mga natitirang oras ng kanilang pagbisita. Lumipas pang mga taon, parang sobrang bilis ng nangyari. Parang malalayong alaala na lamang ang mga pinagdaanan nila. Hindi nawawala pero hindi na rin kasing sakit gaya noon. "Ano po ulit ang sabi ni Daddy?" Tanong yun ni Sofia habang magkatabi silang nakasakay sa bus papunta sa bilangguan. 4 na taong gulang na ito, madaldal, masayahin at walang araw na hindi nito hinahanap ang ama. Napangiti si Stella habang inaayos ang buhok ng anak. Sabi niya may drawing daw siya para sa'yo. Nanlaki agad ang mga mata ng bata. "Talaga po, Mommy? Tapos may kwento rin?" Napatawa siya. "Sigurado ako meron. Mabibingi na naman ako kapag nagkwentuhan kayong dalawa." Napapalakas ang loob ni Stella sa tuwing nakikita niya si Sofia. Parang may natural itong kakayahan na gawing mas magaan ang mga bagay para sa kanilang dalawa ni Maximo.
Pagdating nila sa visiting area ay agad tumakbo si Sofia sa harapan ng upuan. Excited at halos hindi mapakali. Napangiti si Stella habang pinagmamasdan ito. "Daddy!" Masayang sigaw ni Sofia. Agad itong yumakap sa tuhod ni Maximo. Napahinto si Maximo at sa loob lamang ng ilang segundo, nawala na ang lungkot sa mukha nito. Napalitan ng init at pagmamahal. Hello anak, kumusta ang baby namin? Namiss kita ng sobra. Lumapit din siya at agad na yumakap. Mahina siyang tumawa nang yakapin din ni Maximo at halikan sa noo. Namiss din kita. Ilang sandali pa ay umupo na sila. Hinayaan niya ang mag-ama. Samantala, naghain na siya ng mga pagkaing dala. "Paano po gumawa ng butterfly?" Tanong ni Sofia habang inilalabas ang papel at crayons. Umupo si Maximo sa tabi nito. Kailangan mo muna ng 2 malaking pakpak. Nanlaki ang mata ni Sofia. "Mas malaki pa? Daddy, kapag malaki pa po, parang pakpak na po yun ng dragon." Natawa na lang si Maximo. Di cute na dragon na lang ang gawin mo anak. Tahimik na pinanood ni Stella ang dalawa. Proud siya sa kanyang sarili na napalaki niya ng maayos si Sofia. Na sa murang edad, naintindihan agad nito kung bakit nasa bilangguan si Maximo. Salamat at hindi sobrang manghusga ang kanyang anak. "Inaasar nga po ako sa school eh. Sabi po ng classmates ko, masamang tao ka po. Sabi ko naman po, hindi lahat ng tao masamang masama na. Pwede pa rin pong magbago basta magsisi at bumalik kay Lord. Yun po ang turo sa church namin, Daddy. Ikaw, kahit nandito ka po, ang bait mo po kayang Daddy. Kaya I'm proud pa rin at always po kitang pinagtatanggol." Nakangiting sambit ni Sofia. Natawa si Maximo pero may tumutulo ng luha mula sa mga mata nito. Talaga, salamat anak. Salamat at proud ka pa rin kay daddy kahit na kulang pang nagagawa ko para sa inyo ng mommy mo. Napahalakhak si Stella ng puno ng pagmamahal na niyakap si Maximo. Alam niyang matagal itong nagtiis, hindi ito nawawala ng pag-asa dahil sa kanila. Pagkatapos ng maraming pagbisita, maraming taon at maraming pag-uusap, dumating ang araw na matagal na nilang hinihintay. Ang araw ng paglaya ni Maximo. Nagising si Stella ng napakaaga. Halos hindi siya nakatulog. "Mommy?" Napalingon siya kay Sofia na nag-aayos ng damit. "Ngayon na po ba? Hindi ba? Uuwi na po si Daddy? Makakalaya na po siya?" Napangiti si Stella. "Oo, uuwi na siya sa atin." Biglang tumalon si Sofia sa saya. Maaga silang bumiyahing mag-ina. Nang makarating, tahimik na lang sila habang naghihintay sa labas ng bilangguan. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Sofia habang naghihintay. "Excited na po ako, Mommy. Kakain po tayo sa labas ng magkakasama po, hindi ba?" Tanong ng kanyang anak. Tumango si Stella. "Oo naman, kakain tayo. Gagawa tayo ng sobrang daming memories kasamang daddy mo." At nang bumukas ang gate, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nakita niya si Maximo. Huminto ito ilang hakbang mula sa kanila. Parang hindi alam ang gagawin, kaya sila na lang ang tumakbo papalapit dito. "Papa!" Mabilis na tumakbo si Sofia at agad na niyakap ang ama. Napahigpit ang hawak ni Maximo sa anak nila. Parang natatakot na mawala ito. Hinila rin siya nito at mahigpit na niyakap. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakalaya na ako. Makakasama ko na kayo. Salamat. Pagkalipas ng ilang minuto ay magkakatabi silang naupo sa bus. Si Stella nakasandalang sa balikat ng asawa. Hinahaplos ni Maximo ang kanyang kamay habang si Sofia ay masayang nagsasalita tungkol sa kung ano-ano. "May drawing po ako," bida ni Sofia. "Then, nahihilig po kami ni Mommy sa pagtatanim. May bunga na nga po ang talong at sitaw namin." Napangiti agad si Maximo. Talaga? Pakita mo sa akin mamaya anak. Humalakhak na lang siya sa pag-uusap ng mag-ama. Mahaba ang biyahe pero walang nakatulog sa mga ito sa kakadaldal. Nang gabing yon, umuwi sila sa maliit nilang bahay. Hindi mansyon, hindi asyenda at hindi marangya. Ngunit mas komportable kaysa sa anumang bahay na natirahan niya noon. "Dapat mas magandang buhay mo." Mahinang saad ni Maximo nang nakahiga na sila sa kama. Nasa gitna nila si Sofia at humihilik pa sa pagtulog sa sobrang pagod. Umiling si Stella. "Hindi ako naging masaya dahil mayaman ka. Hindi ako nanatili dahil sa pangalan mo.
At hindi ako naghintay dahil wala akong ibang pagpipilian. Pinili kita kasi mahal kita. Araw-araw kitang pinili kasi sa kabila ng kasalanang nagawa mo, naniniwala pa rin ako na mabuti kang tao. Okay lang kahit simple ang buhay natin. Kaya natin to, Han. Naniniwala ako sa ating dalawa. Lumapit na lang si Maximo at niyakap siya ng mas mahigpit. Natawa na lang silang pareho nang magreklamo ang anak nilang naiipit. Aray naman, mommy and daddy. Natutulog ng tao eh. Lumipas pa ang ilang taon. Mas naging payapa ang kanilang pamumuhay. Nagtayo si Maximo ng maliit na negosyo. Namuhay sila ng simple, nabuhay sila ng walang anino ng nakaraan sa bawat sulok. Isang hapon, nasa hardin si Stella. Tahimik siyang nagdidilig ng mga halaman. Napalingon siya nang marinig ang tawa ni Sofia. Naroon si Maximo, nakaluhod sa lupa at may hawak na maliit na pala. Tinuturuan nito ang anak nilang magtanim. Hindi ganyan, anak, sabi ni Maximo. Napatawa naman si Sofia. Paano po? Daddy, ikaw nga po. Naputulong sa nga na hawak mo eh. Mas lalong nagtawanan ng mag-ama. Napahalakhak na lang din si Stella. Hindi perpekto ang mga buhay nila. Hindi mabubura ang nangyari sa nakaraan. At hindi rin mawawala ang mga sugat ng kahapon. Ngunit natutunan nilang mabuhay kasama ang mga yon. At marahil yun ang tunay na kahulugan ng paghilom. Hindi ang paglimot, kundi ang pagpapatuloy pagkatapos ng lahat ng pagdurusa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga maling desisyon ay may kapalit at hindi natin matatakasan ang katotohanan habang buhay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagbulag sa kasalanan, kundi ang pagtulong sa isang tao na harapin at itama ang kanyang mga pagkakamali. At higit sa lahat, kahit nasasaktan tayo ng nakaraan, maaari pa rin tayong bumangon, maghilom at magsimulang muli. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.